Mr. Beast, bagong CEO ng TikTok. Kung ganun, siya na yung may-ari ngayon ng TikTok or nabili niya. Kasi netong nakaraan, ito yung sinabi niya. I just got out of a meeting with a bunch of billionaires. TikTok, we mean business. This is my lawyer right here. We have an offer ready for you. We want to buy the platform. America deserves TikTok. Give me a seat at the table. Let me save this platform. Ayan, yan po yung offer po niya sa TikTok kasi ayaw din naman niya na maban. Aba, syempre, unang matutuwa dito, eto. Mawawala na yung TikTok sa US. Ayan, si Norman Mangusin at nagpakilalang Francis Leo Marcos kasi diyan siya, kumbaga, yan yung dahilan kaya hindi siya nagugutom ngayon nang dahil sa mga supporters niya sa TikTok na galing USA. Kaya kung matuluyan po na maban ang TikTok, ay nakakalungkot talaga. Kaya ilang araw na rin siyang hindi nakapag-live no? Siguro na stressing. At ito naman tungkol kay Mr. Beast. Kaya natin nasabi na baka siya ay bagong CEO na kasi mismong sa TikTok account niya, ayan po yung nakalagay. Bagong CEO ng TikTok. Kung mangyayari yan, ay maraming matutuwa. Kasi marami ding nanawagan talaga na milyon-milyon na nanawagan na mabili sana o bilhin ni Mr. Beast po yung TikTok para hindi matuluyan. At kaya naman talaga ni Mr. Beast yan. Isa sa pinakasikat na content creator. Yun nga lang, may napapansin ako dito sa account niya. Ito legit account niya yan mismo. May nakalagay dyan. Ang napapansin ko kasi dyan, may question mark. May mga natuwa. Maraming mga nagsaya na confirm daw. Pero may question mark. Ibig sabihin yan, ay magaling itong si Mr. Beast para pag-usapan din siya at para for the views din. Diba? Siyempre, i-check din ng iba kung totoo ba. Pero hindi kasi napapansin ng iba sa mga hindi nakakalam pag yung mga ganyan bilang content creator, pag sa mga title, mga ganyan, at kung anumang mga post, pag mayroong question mark, hindi confirm yun. Hindi kumpirmado yun. Yun yung pagkakalam ko. Pero sana, totoo yan. Pero malabo sa sabaw ng pusit yan. China, papayag, para lang sa US, ebebenta yung TikTok. No. Kaya, malaki ang posibilidad na maban talaga yung TikTok. Pero, huwag ka. Sa Pinas, kasi may nagtatanong kasama ba ang Pinas? Hindi pa sa ngayon. Kasi may mga kongresista na gustong pag-usapan yan. Sus talaga. Eh, paano naman yung iba na dyan nabago yung buhay sa TikTok? Dyan kumikita yung negosyo nila sa TikTok. May ibang paraan pa ba? Lalo na, si Kulaong. Kawawa naman. No. Diba?